Magandang araw mga bata. Ito si Teacher Ver, ang inyong guro sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Narito ako upang gabayan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Tara na at simulan na natin ang ating pag-aaral. Samahan ninyo ako na lakbayin ang mundo ng EPP, ICT at tuklasin natin ang mga bagay na dapat nating matutunan sa araw na ito. Pag-aaralan natin ngayon ay ang tungkol sa pananaliksik gamit ang internet na may pamantayan sa pagkatuto bilang 1.2 na nagsasabing nagagamit ang web browser at ang basic features ng isang search engine sa pangangalap ng impormasyon na may learning competency code na EPP 4IE-0E-10. Ngayon mga bata, para simulan natin ang ating aralin, mayroon lamang akong ipapakita sa inyo mga larawan. Pamilyar ba kayo sa mga larawan na nasa screen mga bata? Alam ba natin kung ano ang mga larawang ito? Ito ay ang mga halimbawa ng tinatawag nating web browser at ito ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Pag sinabi nating web browser, ito ay isang software na ginagamit upang maghanap at makapunta sa ibang websites. May kakayahan din itong ipakita ang mga teksto, larawan at i-play ang iba't ibang uri ng media tulad ng music, video at animation sa isang website. Ito ang ilan sa mga web browser na maaari nating gamitin. Ang una ay ang tinatawag nating Microsoft Edge. Ang Microsoft Edge ay isang libreng browser mula sa Microsoft Corporation. Ito ay kapalit ng Internet Explorer at isa sa pinaka-popular na browser na ginagamit natin ngayon. Ang pangalawa ay ang tinatawag nating Mozilla Firefox. Ang Mozilla Firefox ay isang libreng web browser din na mula sa Mozilla. Ito ay isa sa mga pamantayan na mga browser na ginagamit natin ngayon. At ang pangatlo ay ang tinatawag nating Google Chrome. Ang Google Chrome ay isang libreng browser din na inilabas noong 2008 at patuloy na tinangkilik sa ating panahon at ang pinaka-popular na web browser na ginagamit ng karamihan ng mga internet user. Ngayon naman mga bata ay pag-usapan naman natin ang mga bahagi ng isang web browser. Ang web browser ay binubuo ng iba't ibang bahagi at ang bawat bahagi ay may ginagampanan. Lubos na makatutulong sa atin kung alam natin gamitin ang iba't ibang bahagi ng web browser. Ito mga batang halimbawa ng isang web browser. Ang unang bahagi ng web browser ay ang tinatawag nating browser window button. Tatlong simbolo ang makikita natin sa ating browser window button. Ang una ay ang tinatawag nating minimize button. I-click ang minimize button kung nais nating itago ang browser window ng pansamantala. Ang pangalawang simbolong makikita natin ay ang restore o maximize button. I-click natin ito kung nais nating baguhin ang sukat ng ating window. Ang pangatlo na makikita natin ay ang close button.
I-click ang close button kung nais isara ang browser window. Ang kasunod sa kaliwang bahagi ay ang tinatawag nating tab name. Dito, mababasa natin ang kasalukuyang bukas na website. Kung nais isara ang tab, i-click lamang ang close sa gilid ng tab. Ang kasunod na bahagi ay ang tinatawag nating navigation button. Tatlong simbolo ang makikita natin sa navigation button. Ang una ay ang tinatawag nating back button. I-click natin ang back button kung nais nating bumalik sa web pages na binisita. At ang kasunod na simbolo na makikita natin sa navigation button ay ang tinatawag na forward button. I-click ang forward button kung nais balikan ang pinakahuling web pages na binisita. At ang panghuling simbolo na makikita natin sa navigation button ay ang reload button. I-click ang reload button kung nais nating i-update ang website sa browser. Ang kasunod na bahagi na makikita natin ay ang plus sign. Ang plus sign ay tinatawag din nating new tab. I-click ang new tab o panibagong tab upang makapagbukas ng panibagong website. Ang kasunod na bahagi ay ang tutuldok o ang tatlong tuldok na makikita natin sa kanang bahagi. Ang tawag dito ay ang Customize at Control Google Chrome. Dito, makikita natin ang iba't ibang options at commands upang baguhin ang kasalukuyang setting ng browser. Ang kasunod na bahagi ay ang hugis bituin. Ang tawag dito ay bookmark tab. I-click ang hugis bituin na button para i-save ang address ng website. Sa ganitong paraan, madali nating balikan ang mga website na nais nating muling bibisitahin o bubuksan. Ang kasunod mga bata na bahagi ay ang tinatawag nating address bar. I-type dito sa address bar ang isang website na nais nating buksan o tingnan. Ang website address ang tumutukoy kung saan mahahanap ang isang website. Ang kasunod na bahagi ay ang tinatawag nating window display. Ang window display ay ang pinakamalaking bahagi ng isang web browser. Nagpapakita ito ng mga nilalaman ng parihong website. At syempre mga bata, ang huling bahagi ay ang tinatawag nating scroll bar. I-drag ang scroll bar ng pataas at pababa upang makita ang kabuuan ng isang web page sa browser window. Ngayon naman mga bata ay pag-uusapan natin ang tungkol sa search engine. Pag sinabi nating search engine, ito ay isang system na ginagamit sa paghahanap ng mga impormasyon sa internet. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng search engine. Kung mananaliksik tayo gamit ang internet, isang mahalagang kasanayan ang paggamit ng search engine. Ang sumusunod ay bahagi ng search engine homepage ng www.google.com at ang gamit ng mga ito. Ang una ay ang tinatawag nating search box.
Dito natin sa search box tinatype ang keyword na gagamitin natin sa ating pagsasaliksik. Kapag na-type na natin sa search box ang keyword, makikita natin ang resulta sa ating hinahanap. Yung nasa taas mga bata ay ang tinatawag nating search field. Dito tayo muling mag-type ng bagong keyword sa search field box. At ang kasunod na bahagi mga bata ay ang simbolong may arrow. At tinatawag natin itong search button. Pagkatapos may type ang keyword, i-click ang arrow button o maaari ding pindutin ang enter key sa iyong keyboard. Ang kasunod naman mga bata ay ang tinatawag nating top links. Narito ang mga serbisyong maaaring magamit sa search engine katulad halimbawa ng web, imahe, balita, videos at iba pa. Ang nasa baba naman ay tinatawag nating page title. Ito ang pamagat ng web page na kasama sa search result. Naka-bold text ang mga salitang ginamit bilang keywords. Hayan mga bata, natutunan na natin ang mga bahagi na dapat nating tandaan sa ating pananaliksik gamit ang internet. Kaya handa na tayo para sa ating mga pagsasanay. Muli, ito si Teacher Ver ang nagsasabing iba ang batang may alam. Kaya dapat palagi tayong happy lang. At huwag kalimutan mga bata ang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa video na ito upang ang kaalaman ay maipalaganap sa maraming mga kabataan. Huwag din kalimutan ang i-click ang notification bell upang sa ganon ay patuloy kayong maging updated sa mga video na aking i-upload dito sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli nating pagkikita.